Kilala mo ba yan, Jan? Cohen Oo, Keho? Something. nakasama yan sa Dubai. Matikas na ano yan, Diakono sa Dubai. At kumbaga silang dalawa nag-aanuhan ni ano ni Jan Magaway eh. Kumbaga parang sa pagdating sa kabutihan at pag-aalaga sa kapatid, nagsasabayan sila ni Jan Magaway. Yung nakwento ko dati, no, yung transporter ni Double ni Brad Ellis sa Brazil na nahuli. Kung gaano katuwid yung Jan Magaway, ganun din katuwid etong si Brad Parehong Jan. Jan. Oh, pares lang dyan. Kaya, ano, kaklose niya na yan ni Brad Resty. At marami ring alam yan. At sa tingin ko, kaya ginaganyan niya na ano, yung ginagawa ng black propaganda or sinisiraan nga, eh kasi maraming alam sa loob yan eh. Alam niyo na, pag Hmm. maraming alam sa loob, ay pag nag-squill yung mga yan, eh at least automatic, hindi na sila paniniwalaan. Yun lang naman yun eh. Kumbaga, advance ano na yan, advance party na yan, na kaya sinisiraan para kung sakaling pumiyok, eh hindi paniniwalaan kasi sira na eh, 'di ba? Mm. Pero hindi madedenay ng napakaraming mga kapatid nung around 2004 hanggang 2008, 2009 sa Dubai na maraming kapatid ang naipasok niyan sa trabaho sa Dubai Metro. Isa yun sa mga bossing Hmm. doon sa Dubai Metro project na yan. May mga manggagawa din na naipasok yan doon. Eh, alam na alam ko kasi kasama ko sa bahay yung mga manggagawa, sa lokal ako nakatira eh. Ayun, makikita mo doon, yung mga manggagawa, eh, siyempre, kung dumidestino, no? Pagdating sa trabaho, eh, ano, yung parang manok na patukain, na natutulog na lang sa trabaho eh. Pero, ay dahil nga malakas sila dyan kay, ano, kay Brad dyan, Quincajo, eh na-excuse sila. Yung mga absent-absent dahil may pasalamat, dahil may gawain, hindi na yung Mm. nakikita eh. Oo, kasi siyempre ang bossing, kapatid. Ang laking benepisyo, ang laking pabor na binigay ni Brad Jan Cuencajo sa mga kapatid dyan. Hindi ko pa Oo. sinasabi yung ano sa financial pero sigurado ko sa financial, napakalaki rin. Napakalaki rin ng itinulong niyan. Sabi ko nga sa inyo, kung gaano kalaki yung binibigay nitong si Jan Magaway, kumbaga yun ang ano na eh. Yan ang kasabayan niyang panahon na yan eh. Sila ang ano eh, mga matitikas na mga diakono sa Dubai. At umikot din yan sa Middle East. Maging dito sa Doha, Qatar, napunta rin yan nung nandito na ako noon eh. Nabisita rin yan before dito. And kilala yan ng mga kapatid sa Dubai, lalong-lalo na. Kung gaano kabuti yan. Tahimik lang yan si Brad Jan, pero pag umano yan, power yan. Pag tumugon sa Mm. gawain, pag umano, bumigay ng pera, ay nako, alam mo na. Hindi ko alam kung siya yung sinasabing nagbigay ng credit card May mga ganun eh. Bumuhat talaga to ng gawain. So, hindi biro yan. Talagang. Hindi biro yan. Ito, simple lang yan manamit. Hindi yan yung ano, yung mga branded. Ay, kung tutuusin, ang laki ng sahod yan eh. Isipin mo gaano kalaki yung project ng ano na Dubai Metro Isa sa mga bossing dun. Kumbaga, Bradinok, nandiyan ka ba? Nandiyan ka, Bradinok? Andyan. Bradinok, Umiiyak pa yata. nandiyan. Umiyak pa rin. Huwag Ah. umiyak. Kumbaga, parang ang counter niya siguro yung ano yung Korean na boss mo. Parang ganun siya Parang project manager siya dun Ganun kataas yung position niya para makapagpasok ka ng napakaraming mga kapatid. Isa siya sa mga decision maker dun. Hindi naman sa pag-ano. Mm. Kaya swerte yung swerte yung mga kapatid na natulungan niyan. Nakakalungkot po mga kapatid, nakakalungkot yung yung balita na ibinalita sa akin kanina lang noong isang kapatid na itong si kapatid na John Cuencajo pinapa-block mass message. Alam niyo po itong kapatid po na ito, kung ako po maraming isinakripisyo sa iglesia
pakiwari ko po itong kapatid na ito. Wala man po ako sa 10% ng mga isinakripisyo niya po sa iglesia. Pero kung nakikinig ka man po, kapatid na John Cuencajo, at kung makakarating man po sa iyo, sa inyong pamilya ang live po na ito, tandaan niyo po, kapatid na John Cuencajo, kagaya po ng sinasabi ko po sa mga kapatid na nakakausap ko, na yung pong talata na nakasulat sa Hebreo 6:10, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang inyong pag-ibig at ang paglilingkod na inyong ipinaglingkod sa mga banal.